Kumusta, mga ka-content creator? Isa sa mga pinakamadalas na tanong na natatanggap ko ay, paano nga ba dumami ang views at subscribers sa YouTube? Alam kong marami sa inyo ang nagsisikap, nagpupuyat para gumawa ng content, pero bakit parang ang bagal ng pag-usad? Huwag kayong mag-alala dahil sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang mga napatunayan ng strategies na ginamit ko at ng marami pang successful YouTubers para palakihin ang kanilang channel. Hindi ito magic, pero kung susundin ninyo ang mga tips na ito, sigurado akong makikita ninyo ang pagbabago. Kaya kung seryoso kayo sa YouTube journey ninyo, stick around until the end dahil bawat minuto ng video na ito ay puno ng value. Unang-una, at ito ang pinaka-importante sa lahat, kilalanin mo ang iyong audience. Sino ba ang gusto mong manood ng videos mo? Ano ang mga problema nila na kaya mong solusyonan? Ano ang mga interes nila na pwede mong gawa ng content? Hindi pwedeng para sa lahat ang content mo. Kapag sinusubukan mong i-please ang lahat, nauuwi ka sa wala kang mapiplease. Halimbawa, kung ang channel mo ay tungkol sa pagluluto, sino ang target mo? Mga nanay na naghahanap ng budget-friendly na ulam o mga beginners na gustong matuto ng basic cooking skills? Kapag malinaw sa'yo kung para kanino ang videos mo, mas madali kang makakagawa ng content na tatatak talaga sa kanila at babalik-balikan nila. Pangalawa, mag-focus sa searchable content. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang, wala ka pang malaking subscriber base na aabangan ang bawat upload mo. Ang pinakamagandang paraan para ma-discover ka ng mga bagong viewers ay sa pamamagitan ng YouTube search. Isipin mo, ano ba ang mga tinatype ng mga tao sa search bar ng YouTube? Mga how-to, tutorials, reviews, best of, at mga tips. Halimbawa, imbes na ang title ng video mo ay ang aking Saturday vlog, gawin mo itong paano magluto ng adobo, step-by-step adobo recipe for beginners. Mas malaki ang chance na mahanap yan ng mga taong gustong matuto mag-adobo. Gamitin mo ang mga tools tulad ng VidIQ or TubeBuddy para makita kung anong keywords ang sikat at may mataas na search volume pero mababa ang competition. Pangatlo, quality over quantity. Marami ang nag-aakala na kailangan mag-upload araw-araw para sumikat. Mali. Mas mahalaga ang kalidad ng bawat video na ilalabas mo. Ano ba ang ibig sabihin ng quality? Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng mamahaling kamera. Ang quality ay nasa kabuuan ng video. Malinaw ba ang audio mo? Stable ba ang kuha ng video mo? Hindi yung parang nililindol? At higit sa lahat, may halaga ba ang content mo? Natuto ba ang viewer? Na-inspire ba siya? Natawa ba siya? Dapat, pagkatapos panoorin ang video mo, may mararamdaman ang viewer na sulit ang oras na ginugol niya. Mas pipiliin ng YouTube algorithm na i-promote ang isang video na mataas ang watch time kaysa sa 10 video na pinapanood lang ng 30 seconds. Pang-apat, at ito ay super crucial, ang thumbnail at title. Isipin mo ang YouTube bilang isang malaking bookshelf. Ang thumbnail at title ang book cover mo. Kahit gaano pa kaganda ang laman ng libro mo, kung pangit ang cover, walang pupulot. Dapat ang thumbnail mo ay clear, engaging at nagpapahiwatig kung tungkol saan ang video mo nang hindi clickbait. Gumamit ng malinaw na text, high quality na imahe at contrast ng mga kulay para umangat ito. Ang title mo naman ay dapat compelling at may kasamang target keyword. Halimbawa, 10 legit ways to earn money online for students ay mas maganda kaysa sa ways to earn money. Maging specific ka at mangako ng value. Ikalimang tip, hook your viewers in the first 15 seconds. Ang attention span ng mga tao ngayon ay napakaikli. Kung sa unang 15 segundo ay boring o maligoy ka, skip na agad yan. Simulan mo ang video mo nang may impact. Itanong mo ang problema, ipakita mo ang resulta, o magbigay ka ng isang surprising na statement. Halimbawa, nahihirapan ka bang mag-ipon? Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano ako nakaipon ng 50,000 pesos in just 3 months. Kahit minimum wage earner lang ako. See? Mas gugustuhin nilang tapusin ang video para malaman kung paano. Iwasan ang mahahabang intros. Diretso agad sa punto. Pang-anim, panatilihin ang engagement sa buong video. Ang YouTube algorithm ay tumitingin sa audience retention o kung gaano katagal pinapanood ng mga tao ang video mo. Para mapataas ito, kailangan mong panatilihin ang interes nila. Paano? Gumamit ng pattern interrupts. Baguhin ang camera angle, mag-zoom in at zoom out.
magdagdag ng B-rolls o yung mga supporting video clips, gumamit ng text on screen, sound effects. Huwag hayaang maging monotonous ang pagsasalita mo. Magpakita ng energy at huwag kalimutang magtanong sa viewers mo. Kayo ba, anong paborito nyong budget meal? Comment nyo naman sa baba. This makes them feel involved. Ikapito, master the art of storytelling. Kahit tutorial pa yan o review, mas tatatak sa viewers kung ikukwento mo ito. Ang mga tao ay konektado sa mga kwento. Share your personal experiences. Kung nagre-review ka ng phone, ikwento mo kung paano ito nakatulong sa'yo sa pang-araw-araw na buhay. Kung nagtuturo ka ng skills, ikwento mo yung struggles mo noong nagsisimula ka pa lang. This makes you more relatable and human. Mas madaling magtiwala at mag-subscribe ang mga tao sa isang creator na nararamdaman nilang totoo at hindi lang isang robot na nagbabasa ng script. Pangwalo, huwag mong kalimutan ang call to action o CTA. Huwag kang mahihiyang sabihin sa viewers mo kung ano ang gusto mong gawin nila. Gusto mo ba silang mag-subscribe? Sabihin mo. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong uploads. Gusto mo ba silang mag-comment? Magtanong ka. Gusto mo bang panoorin nila ang isa mo pang video? I-suggest mo ito near the end. Kung nagustuhan nyo ang tips na to, baka magustuhan nyo rin yung video ko tungkol sa 5 mistakes new YouTubers make. At gamitin ang YouTube end screens at cards para gawing clickable ang mga suggestions mo. Pang-siyam, maging consistent. Ang consistency ay hindi lang sa upload schedule. Consistency din ito sa topic o niche mo, sa branding mo, sa personality mo. Kapag alam ng viewers kung ano ang aasahan nila sa channel mo, mas malaki ang chance na mag-subscribe sila. Kung ang channel mo ay tungkol sa fitness, tapos bigla kang mag-upload ng video tungkol sa cryptocurrency, malilito ang audience mo at pati na rin ang YouTube algorithm. Manatili sa iyong lane, lalo na sa simula. Build your authority in one specific niche first before you even think of expanding. At panghuli, pero hindi ito ang pinakamababa, ay ang pagiging patient at persistent. Ang pagpapalaki ng YouTube channel ay isang marathon, hindi sprint. Walang overnight success. Maraming beses kang makakaramdam ng pagkadismaya. May mga video kang pagpupuyatan pero kokonti lang ang manonood. Normal yan. Lahat ng malalaking YouTubers dumaan diyan. Ang pagkakaiba lang, hindi sila sumuko. Pag-aralan mo ang analytics mo. Aling video ang nag-perform ng maayos? Bakit kaya? Alin ang hindi? Anong pwede mong baguhin? Treat every video as a learning experience. Keep creating, keep improving, at darating din ang araw na makikita mo ang resulta ng lahat ng pinaghirapan mo. So, to recap, para dumami ang views at subscribers mo. Una, kilalanin ang audience mo. Pangalawa, gumawa ng searchable content. Pangatlo, unahin ang quality kaysa quantity. Pang-apat, pagandahin ang thumbnail at title. Panglima, i-hook ang viewers sa unang 15 seconds. Pang-anim, panatilihin ang engagement. Pang-pito, maging magaling na storyteller. Pang-walo, huwag kalimutan ang call to action. Pang-siyam, maging consistent. At pang-sampu, maging patient at persistent. Sana ay marami kayong natutunan sa video na ito. Tandaan, ang susi ay nasa pagbibigay ng value sa inyong mga manonood. Kung may tanong pa kayo, i-comment nyo lang sa baba at susubukan kong sagutin lahat yan. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang YouTube tips. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na video.